acknowledge your goodness. We acknowledge your overflowing love. And we acknowledge, O Lord God, your powerful presence in our lives, in our midst, especially for this platform of Zoom, O Lord God, to continue our very important gathering, the Daybreak Global. Lord, we declare the place wherever we are right now is the place of your mighty power. So in the name of Jesus, we entrust to you our 1 hour of Daybreak Global this afternoon, O Lord God. Continue to embrace your people with your loving and mighty hands, and use me, O Lord God, once again to share your message that will empower your people. Give us fresh revelation. Give us a double portion of your anointing. Enable us, Lord, to see your goodness as we continue to worship you today. Lord, thank you for your awesome presence. And then, Lord, give us the assurance of your unfailing love and more victories, O Lord. Thank you because you are our very personal God. Once again, Lord, we entrust to you every part of our Daybreak Global this afternoon. Be with us powerfully and open our eyes to Lord God to see your glory. Open our hearts to embrace you and open our spiritual ears to listen to your words for your people today. In Jesus' name, amen and amen. So tuloy-tuloy ba tayo, Pastor Rory? Nanibago yata kasi ako. Nasanay ako nang hinahanap kong kanta ay yung Holy Spirit. So iniba pala ngayong araw Hindi na po. to. Yung Holy Spirit, you are here. Hindi po. Di bali, okay lang. So isang mapagpalang araw po sa bawat isa. So na-welcome na kanina si kapatid na Nathaniel. Siya po ay isa sa mga members natin dito sa Grace the Christ Centered Church. At nag-send ako ng link sa kanila at siya po yung tumugon ngayon. Then regular naman sa Daybreak po si Sister Angeli na nasa Qatar po ngayon. So again, welcome. Maga pa lang doon sa 5-hour difference, mas maga pa lang sa kanila ngayon. At salamat before na pumasok siguro or maaring listening habang nasa work ay makakasama po natin siya. At sa iba pang naririto, welcome home sa tahanan po nating lahat. At dito po sa Daybreak Global ay minsan pa magkasama-sama po tayo ng meron pong kagalakan. So nais ko pong i-share yung lesson na sinend po sa akin at ito po ay nais kong expound ng meron pong kagalakan. So mula pa rin po sa mga devotional na sinulat ni Oswald Chambers, na matagal ng panahon, ngunit yung salita ng Diyos talaga ay buhay na buhay, hindi lumilipas, hindi mawawala, at lagi itong may kapangyarihan. At ngayong December 9 ay tingnan natin itong lesson na the opposition of the natural. So mamaya makikita natin ano ba yung nais na ipaunawa dito, hindi lang ni Oswald Chambers, kundi ng Panginoon, ng Banal na Espiritu. And I hope na ma-absorb po nating lahat. The opposition of the natural. So mula po ito sa Galatians chapter 5, verse 24, those who are in Christ have crucified the flesh with its passions and desires. So napaka-powerful po nito na sinulat ni Apostol Pablo. Karugtong pa rin ito nung mga sinasabi niya about the power of yung power of the Holy Spirit sa kanong tinatawag na fruit of the Holy Spirit. So gusto kong ilagay yung my personal insight from Galatians 5:24.
Sapagkat habang nire-reflect ko ito, sabi ko, gusto kong maidagdag ito. So when we belong to Christ, the cross becomes the place where our old desires lose their power. So napakaganda. Yung mga desires natin dati ay nawawalan ng kapangyarihan because of the cross of Jesus na talagang nilagyan na natin sa buhay natin. And our new life finds its true direction. So nagkaroon ito ng tunay na direksyon na sumusunod sa ating Panginoong Jesus. So true freedom is not doing what the flesh wants, but living by the Spirit who shapes us into the image of Jesus. So hindi na yung pinapaunawa dito sa Galatians 5:24, hindi na yung sariling gusto natin, yung mangingibabaw susundin natin, sapagkat hinuhubog tayo ayon doon sa larawan ng Panginoong Hesus. Now, ito po yung pag-expound ni Oswald Chambers dito sa lesson natin ngayon. Sabi niya, the natural life itself is not sinful. But we must abandon sin. So, intindihan na we must abandon sin. Iwan natin yung kasalanan. Huwag tayong mag-stay sa kasalanan. Huwag tayong manatili doon sa hindi kalooban ng Panginoon. So having nothing to do with it in any way whatsoever. Sabi pa rito ni Oswald Chamber. Then sabi niya, sin belongs to hell and to the devil. Then sabi niya, I as a child of God belong to heaven and to God. I belong to heaven and to God, sabi niya, as a child of God. At alam ko, ganyan din po tayo. We belong to heaven because we are children of God. So, sa pagpapatuloy ni Oswald Chambers, sabi niya, it is not a question of giving up sin, but of giving up my right to myself na gine-give up ko yung aking karapatan sa aking sarili. Ang Diyos lang may karapatan sa aking sarili. My natural independence and my self-will. Maging yung free will ay hindi kailangang ipagkatiwala sa Panginoon. This is where the battle has to be fought. Na po ito yung pinakamatinding battle natin. Hindi yung mga kasalanan sa kapaligiran na pwede tayong ma-impluwensyahan. Pero kung paano natin i-discipline yung sarili natin, no po, na huwag gawin yung hindi kalooban ng Panginoon. The things that are right, noble, and good from the natural standpoint are the very things that keep us from being God's best. So minsan yan yung mga pumipigil para magawa natin yung best na nais ng Panginoon. So once we come to understand that natural moral excellence opposes our counteracts surrender to God, we bring our soul into the center of His greatest battle. So doon papasimulan napakatinding battle ng ating mga buhay. Alam ko, karanasan nating lahat yan. Bilang mga mananampalataya, akala natin kapag nananampalataya tayo, smooth na lahat, hindi ba? Akala natin ay wala nang problema o puro saya na lang, garden of roses o bed of roses. Pero hindi po, sapagkat araw-araw may battle, araw-araw merong tawag doon, conflict na pwede tayong maranasan. Pero ang mahalaga, kasama natin ang Panginoon. So very few of us would debate over what is filthy, napakarumi, evil, and wrong. But we do debate over what is good. It is the good that opposes the best. Kanya may isang tanong ako dati, what is the enemy of best? So, ang sagot doon ay good, hindi ba? Kasi nisip natin ay okay na yan. So, ganito na talaga ako. Okay na ako dito. Kahit na hindi ko nagagawa.
yung pinagagawa ng Panginoon, basta't hindi naman ako gumagawa ng masama sa kapwa. So, yung good na yon, yung nag-aalis sa atin doon sa best na nais ng Panginoon na maranasan natin. So, nilagyan ko ulit ng ready to, sige, sabi ni Oswald Chambers, the higher up the scale of moral excellence a person goes, the more intense the opposition to Jesus Christ. Mamaya may paliwanag ako sa next slide. So those who are Christ have crucified the flesh. Sabi ni Apostol Pablo. Pero na ibig sabihin dito ni Oswald Chamber, the higher up the scale of moral excellence a person goes, the more intense the opposition to Jesus Christ. So nireflect kong mabuti at nakita ko, as for me, para sa akin, as a believer grows in holiness, habang lumalago tayo sa kabanalan and Christ-likeness, spiritual opposition and resistance from the world and even unseen forces naturally increase. Kanya nga sinabi ng Biblia, magbantay tayo, hindi ba? Na talagang maging intimate tayo lagi sa Panginoon para yung gawa ng kaaway, kasi ayaw ng kaaway na talagang lumago tayo sa pananampalataya, maging katulad tayo ng Panginoong Hesus. Kanya marami siyang gagawing kaparaanan para mahadlangan yun, mga opposition, resistance, mag-i-increase yan. Pero hindi naman nakakatakot sapagkat ang Diyos ay hindi tayo iniiwan ni pinababayaan man. The cost to your natural life is not just one or two things, but everything. Jesus said, napakaganda rin nito, Matthew 16:24, if anyone desires to come after me, let him deny himself. Diba? Nag-decide tayo, kanya pinawit ko kanina, I have decided to follow Jesus. Let us continue to deny ourselves. No po, ibig sabihin yung mga nasalang ng laman na hindi ayon sa kalooban ng ating Panginoon. So that is, he must deny his right to himself. And he must realize who Jesus Christ is before he will bring himself to do it. So beware of refusing to go to the funeral of your own independence. So ang lalalim ng sinasabi ni Oswald Chambers, ano to? So pero naunawan natin, we must deny our right to himself. Na yun talagang payagan lang natin ang ating Panginoong Hesus na siya yung manguna sa atin. But ito, ano ibig sabihin? Beware of refusing to go to the funeral of your own independence. As for me, again, para sa akin, we cannot fully follow God until we are willing to let our self-will, hanggang hindi natin hinahayaan self-will natin na mamatay, self-will die and surrender completely to His Lordship. No po, hindi tayo makakasunod ng buong buo sa Panginoon habang meron pa rin tayong sarili. So dati may illustration ako dyan sa matagal na, sa isang church na pinagdestinohan ko, na kapag buhay pa yung sariling desire, parang parang naggigisa ng nagbubusa ng bawang. Diba habang buhay pa yung bawang, ang lakas nun. Pero habang sunog na at namamatay na yung bawang, unti-unting hanggang nawawala yung tunog. So ganun ang ibig sabihin niyan. Hindi tayo makakasunod ng lubusan. Sarili lang natin yung mag-iingay, mangingibabaw, hanggang wala yung fully surrender sa Lordship ng Panginoon. So the natural life is not spiritual. And according to Oswald Chambers, the natural life is not spiritual and it can be made spiritual only through sacrifice. If we do not purposely sacrifice the natural, the supernatural can never become natural to us. Kanya talagang
dapat mapalitan ng bago yung lumang pagkatao hanggang sa maging natural na, yung supernatural na nais ng Panginoon. There's no high or easy road. Alam natin yan. Sa lahat ng aspeto yan, lalong-lalo na sa paglilingkod. Pero huwag tayong matakot sapagkat nangako ang Diyos na hindi tayo iwan, di pababayaan man. Each of us has the means to accomplish it entirely in His own hands, sa mga kamay ng Panginoon. It is not a question of praying, but of sacrificing and thereby performing the will of God. Sa kanya yung will ng Panginoon lagi ang napakahalaga. So, nilagay ni Oswald Chambers sa hulihan nitong devotional message niyang ito yung Daniel chapters 11 and 12 and Jude na po isang chapter lang naman yon. So kanya ni-reflect ko, ito po yung nakita ko dyan sa Daniel 11 and 12 and Jude. So Daniel chapters 11 and 12 reveal that in the midst of rising evil and overwhelming spiritual conflict, so sa gitna ng maraming mga kaguluhang ginagawa ang kaaway o mga panlilinlang at maging mga conflict na spiritual, so maganda, God preserves a faithful remnant who refuse to compromise. Pinipreserve niya tayo, pinoprotektahan kung tayo ay tapat at hindi niya tayo aalisin doon sa kanyang paglingap. Ang susi lang, huwag tayong mag-compromise sa gawa ng kaaway. Then, niugnay ito doon sa Jude. Ano po? Jude echoes this by warning believers against apostasy. Yung mga teaching, paghiwalay sa teaching ng Biblia o ng katuruan ni Jesus Christ, while assuring them that God is able to keep them from falling. So, pinaiwasan tayo doon sa, wag tayong sumama doon sa mga apostate. Then praise God, hindi tayo sumama. Nandito tayo ngayon sa Global Methodist Church. So together, they proclaim that even in the fiercest battles of the last days, God secures, strengthens, and ultimately glorifies those who stand firm in His truth. So manatili tayong naninindigan sa katotohanan ng salita ng Diyos. So wisdom from Oswald, sabi niya, to read the Bible according to God's providential order in your circumstances is the only way to read it. So ano ibig niyang sabihin dyan? Sige nga, tignan niyong mabuti. Ano kaya? To read the Bible according to God's providential order in your circumstances is the only way to read it. So pinag-aralan kong mabuti at ito yung nakita ko. It means we should read Scripture or the Bible with sensitivity. Hindi lang papasok sa utak. So how God is presently working in our lives, allowing His Word to speak directly into our current situation. So that with sensitivity, nararamdaman natin anong nais ng Panginoon, lalong-lalo na sa sitwasyon natin. Nag-guide siya, nangungusap sapagkat buhay yung salita ng Diyos. Ibig sabihin, laging buhay yung salita ng Diyos na nararamdaman natin sa ating babasahin natin. At when we approach the Bible this way or with sensitivity, it becomes not just information. So hindi lang information, di ba? Revelation yan ng kalooban ng Panginoon noon, ngayon at sa mga darating pang panahon. But God's timely guidance shaped by His sovereign hand over our circumstances. Kanya huwag tayong magkulang sa pagbabasa at pag-absorb ng salita ng Diyos. So, my personal review dito sa message na ito ni Oswald Chambers. Sabi ko rito, Oswald Chambers reminds us that the greatest battle of the Christian life is not against obvious sin, not just against obvious sins, but against our natural independence and self-will. So talagang labanan natin yung ating mga sarili sapagkat
i-maintain natin yung intimacy sa Panginoon sapagkat ito ay nais na wasakin ng kaaway. Meron pa rin akong 3-point reflection dito sa lesson na ito. Number 1, surrendering the good for God's best. Hindi na, huwag isipin natin good deal, pero dapat nating hangarin talaga yung God's best. No po, kasi minsan kala natin, okay naman ito, nag-attend naman na ako every Sunday, mabuti naman ang ginagawa ko, pero talagang yun ba yung best na pinagagawa ng Panginoon? So Chambers challenges us to examine not only what is sinful, hindi lang natin examine yung mga kasalanan, but what is less than God's perfect will and to release it. So dapat yung perfect will ng Panginoon laging alam natin at inuunan natin. Surrendering the good for God's best. Pangalawa, the death of self-will is the heart of discipleship. Hindi tayo maging epektibo na mag-disciple at mag-share tungkol kay Jesus hanggang meron pa ring hindi namamatay na bahagi ng buhay natin, sarili natin na hindi pa nasusurrender sa Diyos. Denying ourselves is not about giving up pleasures but giving up ownership of our lives. Na talagang isusuko natin yung sarili natin. Hindi na pagmamay-ari natin yung buhay natin, hindi pagmamay-ari ng Diyos. Number 3, sacrifice is the path to a supernatural life. Katulad ng sinabi kanina ni Oswald Chambers, sacrifice. So when we lay down our own comfort, our own desires, and our own will for God's purposes, we create a space for God's power to work in and through us beyond what is humanly impossible. So yun natin makikita na yung power na binibigay ng Panginoon sa atin. Hanggang sa tayo ay patuloy na nagiging pagpapala. Kanya sabi, na ito in connection doon sa Galatians 5:24, nakita ko tong 2 Corinthians 5:17 na alam nating lahat. Therefore, if anyone is in Christ, the new creation has come, the old has gone, the new is here. So bago na tayo, hindi na yung natural natin, kundi yung supernatural na binibigay ng Panginoon, yung maranasan natin. Then lastly, let us internalize this. God's design for us is to daily crucify the flesh and walk empowered by the Holy Spirit. Yan din natin kaya yan. Pero dahil sumama na tayo sa Panginoong Jesucristo na ipinako doon sa krus at nandyan yung banal na Espiritu na araw-araw gumagabay sa atin. So yan po yung lesson natin sa araw na ito. God bless everyone. And welcome Praise be also to God. Brother Larry Cecilin. Thank you, Pastor Ed, Robert. Marami pong salamat, Pastor Salamat Robert. din po. So sa oras pong ito mga kapatid, habang tayo po ay nagpupulay sa mensahe ng buhay, ay pakinggan po natin ang awitin pong ito. And we declare that Jesus, the Holy Spirit, is here in our midst. Hallelujah, Lord. Thank you.
here, you are here. Oh, Holy Spirit, you are here, you are here. Melting hearts, transforming lives as we draw near. 'Cause Holy Spirit, you are here, you are here. As we kneel in prayer, we feel your presence there, and in your love so amazing, your peace so comforting, your joy overflowing to all the lives that are here. 'Cause Holy Spirit, you are here. Oh, Holy Spirit, you are here, you are here. Oh, Holy Spirit, you are here, you are here. Melting hearts, transforming lives as we draw near. 'Cause Holy Spirit, you are here, you are here. As we receive your fire and the blessings that are real, your life-giving word and the passion to fulfill. 'Cause Holy Spirit, you are here. Oh, Holy Spirit, you are here, you are here. Oh, Holy Spirit, you are here, you are here. Melting hearts, transforming lives as we draw near. 'Cause Holy Spirit, you are here, you are here. So we go forth in power, fighting your battles as we daily fall on our knees, aligning our hearts to the Father's heart, making Christ Jesus as the center of our lives, standing firm in His truth, proclaiming He is Lord of all. 'Cause Holy Spirit, you are here, you are here. Oh, thank you, Spirit, you are here, you are here. Melting hearts, transforming lives as we draw near. 'Cause Holy Spirit, you are here, you are here. 'Cause Holy Spirit, you are here, you are here. 'Cause Holy Spirit, you are here, you are here. Indeed, the Holy Spirit is here in our midst. And as we continue to pray, can I ask for Sister Babes to lead us right now? Praise be to God. Thank you po, Pastor Rupert, sa iyo pong pangunguna. Sige po. Patuloy po nating angkinin ang presensya ng banal na Espiritu. Yes, Holy Spirit, you are here, you are here. Salamat po, Holy Spirit. Napuspos po kami uli ng inyong pagpapala. Salamat, Holy Spirit. Salamat sa buhay ni Pastor Robert na ginamit upang mabusog kami sa aming spiritual life ngayon. Sa panibagong revelasyon, sa panibagong reminder. Oh Lord God, we thank you. We appreciate everything you're doing to our life. Lord, remind us always na yung real transformation at maging continuous yung
yung transformation na ginagawa po namin sa pamamagitan ng paggabay ng banal na espiritu. Lord, yung sabi nga po we should not we do not conform to the pattern of this world, lalo na po sa mga nangyayari ngayon sa paligid namin. But yung gabay at patnubay ng banal na espiritu ang lagi namin titignan. Yung tuwid na lakad patungo sa inyong kaharian, Panginoon. Salamat po. Salamat dahil lagi kayong nandiyan. Salamat dahil hindi nyo kami iniiwan katulad ng inyong pangako. Salamat, Panginoon, dahil sa inyong pagmamahal, sa inyong biyaya, sa inyong grasya, ay patuloy kami lumalaban sa aming pananampalataya at patuloy yung aming kalakasan, hindi lang pang-spiritual, kundi sa lahat ng aspeto ng buhay ay ginagamit namin at ibinabalik namin sa inyo, Panginoon. Salamat po. Salamat uli, Lord God, dahil sa inyong kabutihan na siyang laging humahabol sa amin na kahit sa mga panahon na nakakalimot kami, sa mga panahon na hindi kami ganon ka-firm sa aming pananampalataya, sa mga panahon na hindi kami ganon yung aming pagmamahal sa inyo at yung aming pananalangin ay hindi namin nagagawa ng hindi kami ganun ka-consistent, Panginoon, but then lagi kayong nandiyan, inire-remind kami na kung gaano kayo kabuti sa Lord. Salamat, Panginoon. And then, Lord, we thank you because yung pagiging faithful nyo sa amin ay siya ring aming ginagawang gabay para ang aming buhay spiritual ay laging malakas at laging nakatutok lamang po sa inyo. Salamat, O Lord God, this I praise sa matamis sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Sa ating pong pagpapatuloy, muli, salamat po sa buhay ng ating mahal na Pastor Robert Parcasio, kahit nasa kabila ng kanyang mga busy schedule. Nakikita naman natin sa Facebook na is consistent pa rin po yung kanyang dito yung kanyang time dito sa atin sa Daybreak. Binibigay niya pa rin po tayo ng time as he obeys the Holy Spirit sa kanilang buhay ni Sister Mirna. Salamat po, Pastor Robert. Kahit nakakalimutan ko kayong i-remind, alam ko naman po yung Holy Spirit laging bumubulong sa inyo. So, thank you kay Lord sa paggamit niya sa inyo muli at salamat dahil kahit dito po sa Daybreak nakikita namin, nakakasama namin kayo. So, let's proceed na po sa ating second part ng Daybreak. Dito po tayo sa pananalanginan. Sabi nga, di ba, lagi tayo mananalangin. Ito po ang ating panlabang dahil sa ating araw-araw na buhay. Ito rin ang way natin to communicate to God. And alam natin ang power ng prayer, lalo na pag nagkakasama-sama po tayo. So, sige po, pwede po ba idire-diretso na lang po natin yung ating pananalangin, i-schedule ko i-appoint ko na lang po ang mga mag-lead and then we will pray na lang din po in silence sa inyong mga mag-lead. Tito Virgil, pwede po kayong mag-lead dito sa Prayer for Nation and Government. Sige po, okay po. Focus po sa guidance, wisdom, and justice. For leaders as well, peace and well-being for all people, and also to express gratitude for those in authority and ask for unity and collaboration across the whole world na po, especially Opo. Israel po and Philippines na nangyayari ngayon. And then po, sa Body of Christ po, can I ask po si Ate Fenet, able ka po bang mag-lead ng prayer dito? Kung okay lang po sa inyo mamaya dito sa Body of Christ. Focuses lang sa unity of love, spiritual strength, and purpose, asking God for guidance, forgiveness, and help to reflect Christ's love and overcome division and temptation and grow in faith continuously and intimately as lahat po naman tayo, part tayo ng Body of Christ. And sa
prayer for healing in times of sickness, si Pastor Rory. Hilingin ko po, and yun na po, sunod-sunod na lang po tayo sa ating pong prayer in times of sickness. Focus po sa let's seek divine strength, comfort, and complete restoration of mind, body, spirit, asking God to touch the sick with healing hands, remove pain, and bring vitality. And sama na po natin lahat ng aspeto ng buhay. Sige po, let's start na po, Tito Jel. Sige po. Salamat po. Let's pray po. Let's pray, everybody. Lord Jesus, our triune God, we're grateful and thankful for we were gathered together again in your presence, O Lord, praising you, thanking you for all the blessings you have given us. Lord Jesus, we lift up our nation and our government, O Lord. We lift up our other nation, O Lord, which we know that you are our sovereign God, O Lord. You are the creator of everything. Lord Jesus, we pray that all things then will be for your honor and glory, that all leaders will have a good advice and conscience, that they may lead us through the true path to your glory, O Lord. Help our leaders, everyone, O Lord, in these nations, in all the nation, O Lord, that they may have wisdom and righteousness in their lives, and the integrity that they should have in their everyday dealings with other people, Lord. We lift them up in your name, O Lord Jesus. Lord God, inaangat din po namin ang aming gobyerno, ang bayang Pilipinas, Panginoon. Alam namin na mahal mo ang Pilipinas, Panginoon. Kaya tinadalangin po namin ang aming leader, ang aming presidente, hanggang sa pinakamababa na barangay council, O Lord, na lahat po ng kanilang gagawin ay pangunahan kanila, Panginoon. Ikaw ang mag-decide para sa kanila, Panginoon, na lahat ng magiging decision nila ay it will glorify your name, O Lord, na yung unshakable glory mo ay laging pumaibabaw, Panginoon. Ikaw ang kanilang pangahawakan sa lahat ng kanilang decision. Baguhin mo po ang kanilang pag-uugali, Panginoon. Alisin mo po yung nire-rebuke namin ang sin of this corruption, yung pong pagnanakaw na hindi dapat na mangyari para sa mamamayang Pilipinos, na napupunta lang po sa iilan na hindi mapapakinabangan ng aming bansa, Panginoon. Dinadalangin namin na yung presidente namin ay magkaroon na mag-lead siya ng prayer for the nation, Panginoon. Yung pong dalangin namin lahat, Panginoon, na lahat-lahat ay maging matuto at maging mapangunawa sa iyong kagustuhan sa aming buhay, Panginoon. Dinadalangin din po namin ang Israel, ang Hamas, lahat po ng animosity, lahat ng hindi nila pagkakasundo. Alam namin na nagkaroon na ng peace process, Panginoon. Ituloy-tuloy mo na po ito, Panginoon. Bigyan mo ng chance ang kapayapaan na umiral sa parte ng mundong yun. Gayon din po ang Ukraine at Russia. Gayon din po ang United States at saka Venezuela, Panginoon, na dahil lang po sa natural resource, nagkakaroon po sila ng hindi magandang pagkakaunawaan, Panginoon. Bigyan mo po ng karunungan, bigyan mo ng wisdom ang mga taong ito, Panginoon. Gayon din po yun sa Africa, yung mga leaders po ron. Gayon din po sa Thailand at Cambodia, Panginoon. Lahat ng bansa, Panginoon, lahat ng bansa na hindi nagkakaunawaan. Ikaw ang sovereign God namin. Kayang-kaya mo pong gawa ng paraan ng lahat ng ito, Panginoon, na lahat ang buong mga taong, ang mga leader ng bansang ito ay
manalig sa iyo at manampalataya sa iyo at matutunan kanila, Panginoon. Idinadalangin namin lahat, Diyos, sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas, na gagawa mo ng paraan na lahat ng ito'y mababago, Panginoon. Nagpapasalamat kami ngayon pa lang dahil alam namin na babaguhin mo lahat-lahat ng aming dalangin, Panginoon. In Jesus' name, in Jesus' name. Amen. 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 Thank you po. Amen. 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 Father God, as we continue to come to you in prayer, O God, and lift up to you, Lord, the body of Christ and all the ministries, Lord, we just praise you and thank you for bringing us together to pray and intercede on behalf, O God, of your church, Lord. Every pastor, every deaconess, every leader, Panginoon Lord, mga elders, mga lay, and every member of the body of Christ, Panginoon. At kami yon, Lord, kasama kami doon. Panginoon, maraming salamat sa mensahe na natanggap namin mula sa inyo this morning, O God, today, na talagang very timely and very relevant, Lord. Lalong higit, Panginoon, in such a time as this na ang inyo pong iglesia ay humaharap, Panginoon, sa napakaraming mga challenges, O God, not only outside the church but even within the church, O God. And so, Lord, indeed, Lord, we cannot do anything without you. Kaya yung power ng Holy Spirit mo, Panginoon, Lord, kailangan, Panginoon, ng inyong iglesia, Lord, to lead us and to guide us, O God, into the right path, Panginoon, into the right steps, Lord, right decisions, Panginoon, that all according to your will, O God, and purpose for your church, Panginoon, that we may be, that your church may bring glory to you, Panginoon, and that you, more people, Panginoon, will know, O God, that there is a God who loves the people, Panginoon, na ang tanging kaparaanan, Panginoon, Lord, towards you is our faith and our relationship with Jesus as our Lord and Savior. And by your power, O Holy Spirit, O God, to change, Panginoon, the hearts and minds of people, O God, at maging makabilang sila, Panginoon, sa inyong iglesia. Father, we think about all those who are doing God's work, na kahit, Panginoon, they are making a lot of sacrifice, Panginoon, denying themselves, Lord. Especially those, Panginoon, who are being sent into mission work, Lord, na to the extent, Panginoon, Lord, that they are risking their lives, oh God, even to the point of death. Yung ilan sa kanila talagang are being persecuted, Panginoon, are being killed right now. We think about our brethren, fellow Christians in Nigeria, Panginoon, Lord. Yung mga Christians doon, Lord, are being killed, Panginoon, in the thousands, Panginoon, just because they do not compromise, they don't recant their faith, Panginoon, standing firm in what they believe is true, O God. Kaya, Panginoon, we pray, O God, that you would just, those who are still there, Panginoon, Lord, those who are still being persecuted, that you would just continue, O God, to strengthen them, Panginoon, to protect them, Panginoon, from further harm, Lord. We pray, Panginoon, Lord, for their families, Panginoon, and for the community, Panginoon, Lord, who are supporting them. Father, we also think about those who are the Christians, Lord, who are continuously desiring, Panginoon, and continuing the work, O God,
of spreading the word of God, the gospel, Panginoon, to people who haven't heard them, O God, nung mga nasa persecuted churches, those who are in the underground churches even, Panginoon. We pray, Panginoon, for those who are yung mga they are being stripped of their freedom, Panginoon, to study your word, to express publicly, Panginoon, ang kanilang faith, Lord. We think about them, Lord, and we just pray, Panginoon, your divine protection and intervention upon their lives and upon their circumstances. And so, Lord, we know there are ministries that are ongoing right now, yung mga gawain ng inyong iglesia, O God, mga big gatherings that are coming. We pray, Panginoon, Lord, that ang lahat ng mga planning, those who are in the planning stage, Panginoon, na lahat, Panginoon, ng mga planning na ito ay will all be yung nandoon po yung pagtatanong sa inyo, inquiring of you, O God, sa leading mo, and yung mga kaparaanan mo, Panginoon, Lord, that declaring, Panginoon, let your kingdom come and let your will be done here on earth as it is in heaven, Lord, so that everything, Panginoon, that we do, Lord, will truly be supernaturally natural, because of the work of the Holy Spirit, Panginoon, in the life of your church. So we give you all the glory and we give you all the honor as we pray all this in the mighty name of our Lord and Savior Jesus Christ. Amen. 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 Aming Diyos na makapangyarihan po sa lahat, patuloy po kaming lumalapit sa inyo, nagpupuri, nagpapasalamat. Salamat po, Panginoon, dahil kayo ang Diyos ng kagalingan. Kayo ang Diyos na inuunat mo ang iyong mapagpalang kamay upang maramdaman ng aming mga kapatid ang kagalingan na iyong ipagkakalob sa kanilang mga buhay, sa kanilang mga pisikal na pangangatawan, magmula sa ulo hanggang sa talampakan, sa kanilang mga mata, sa kanilang tenga, sa kanilang mga labi, sa kanilang puso, sa kanilang mga bato, sa kanilang puso. Ganun din, O Diyos, sa bawat baga sa tanging pangalan ng Jesus. Sa bawat mga siko o mga tuhod na may nararamdamang arthritis. Ito, O Diyos, sa inyong pagkakalingin, na ang bawat cancer ay mawawala, na ang bawat may mga tumor, Panginoon, ay tutunawin mo ang cancer na ito. Na ang bawat may mga sakit sa bato, O Diyos, itong mga creatinine nito, Panginoon, ay babalik po sa normal at magpapunction. And other, Lord God, bibigyan mo sila ng bagong mga bato sa tanging pangalan ng Jesus. And in Jesus' name, we thank you, Lord God. Yung bawat mga cell, O Diyos, na yung mga good cell, Panginoon, i-active mo, Panginoon. At ganun din yung mga cancer cell na to, O Diyos, inyong buburahin sa bawat mga pangangatong physical ng aming mga kapatid na ito, O Diyos, sa aming pagkakas. Salamat, O Diyos, sapagkat ang sabi mo nga sa inyong salita, O Diyos, na ang sino man na manunumbalik sa iyo at tatawag sa inyo, O Diyos, pakikinggan mo at inyong pagagalingin, O Diyos. Maraming salamat. Thank you, Father God. Lord, we continue, Lord God, to fight the battle of praying, Lord God. And we thank you, Lord God, inihipo mo yung mga mata na meron pong katarata. Inihipo mo, Panginoon, yung bawat meron pong problema sa tenga, sa tanging pangalan ni Jesus. At ang inyong banal na apoy, O Diyos, ang siyang mararamdaman, mararanasan nila, magmula sa kanilang kaloob-looban ng kanilang pangangatong pisikal. At ganun din sa kanilang buhay spiritual at sa kanilang emosyonal, Panginoon. And in Jesus' name, we thank you, we glorify you, because you are our God of healer. You are our Jehovah Nisi. You are Jehovah Shalom. You are Jehovah Rapha.
Sa tanging pangalan ni Jesus. Amen at amen. Amen, nakamute pala. Sorry po. Yan. Ay, sige po mga kapatid, yung pong able na mag-open ng camera and mag-unmute po tayo. Let's declare blessings to our devil leader, si Pastor Robert po. Sama na po natin si Sis Mirna at ang kanyang ministry. Sige po. Hallelujah, O Lord God Jesus. We lift Lord, up thank you our for the life of Pastor Pastor Robert, Robert. Lord Jesus. Hindi, Panginoon, Lord. Bless Ito him. mo, Panginoon, Give Lord, him ang his kanyang strength, O puso, Lord. ang Give him kanyang passion, protection Lord, that's ang needed, kanyang O desire, Lord. Panginoon, Bless Lord. his family, O Ang Lord kanyang God. paglilingkod sa inyo, Panginoon. He Lord. will Alam po continue to namin, be of Panginoon, service buhay to po, you, Panginoon, ni tunay na ang Pastor kanyang Pastor Robert, O Panginoon, Lord. Panginoon, pagiging He may siya. always buhay, be there, Panginoon, ay Bawat especially in plano her sa inspiration, mission, encouragement, bawat Lord. propagating the bawat word of tulong. God Ang to kanyang, other Panginoon, areas yung in Dalangin hard namin work, na, Caloocan Panginoon, City, anak Lord. ka pa yung Bless magpapasok. him sa always inyo, Ito, and Mr. give Panginoon. Lord, him open Ay your mas heart. protect him maraming mga tao all ang the provision makakilala sa needs, inyo. O Lord, provide Lord, for we him. bless him, Panginoon, We ask with this in the every name of Jesus abundant Christ, our blessings Lord that and only Savior. comes from you. Amen. Supernatural favors and blessings upon their life and Receive. Sister Mirna and their whole family. His ministry, bless mo, Panginoon. Palaguin Thank mo, you, Lord. Panginoon. I-prosper mo, Panginoon, every work of his hands, Lord. Every step, Panginoon, that he makes, Lord, brings glory to you alone. In Jesus' name, amen. Amen, amen. 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 I receive in Jesus' name. Thank you, Pastor Robert. Thank you. Thank you rin po. Wala po, salamat Pastor. Meron po ba nagbe-birthday sa atin ngayon? Birthday anniversary, spiritual birthday, na para maipag-pray po natin masama sa ating Thanksgiving prayer. Meron po ba? And again, welcome po sa mga nakasama natin ngayong umaga. Yung mga kasama po natin dito. Yes po, sis. Welcome, welcome. Sister Babes, asawa ko, birthday niya bukas. Wow, si Pastor. Ay, Dito sila Ate Flora bukas. Darating sila mamayang gabi. wow, sama po natin sa prayer yan. Hilingin din po natin si Pastor Robert mamaya po sa prayer. Welcome po sa mga kasama natin dito, si Larry, Brother Larry, lalaki po, Brother Larry. From Yes. Grace also, si Bro Larry. Brother Nathaniel. Kanina meron pang Grace. isa. Yes po, salamat po. God bless you po. Sana hindi lang to ang everyday po, welcome po kayo. Maski po sa international. Isa lang ang link. Tama yung sinend kong link. Yun lang, araw-araw. Opo, salamat po Pastor sa and sige po, proceed na po tayo sa ating prayer. Let's ask Pastor Robert, hindi pong prayer para sa asawa po ni Pastor Jenny. Hey, Pastor Lloyd. Pastor Lloyd po, yes Yes, po. sige po, tayo po ay minsan pang dumulog sa presensya ng Diyos sa pamamagitan ng panalangin at damhin po natin yung kanyang makapangyarihang pagkilos. Heavenly Father, thank you so much for the powerful presence of the Holy Spirit during our Daybreak Global. Thank you so much, O Lord God, for the new revelations that you have given to each and every one of us. And thank you, Lord, for allowing us always to encounter you in every day and through this platform, O Lord God, the Daybreak Global. Lord, as we close our very special gathering this afternoon, we ask the powerful presence of the Holy Spirit to be with us, guide us, Lord, protect us, and continue to use us mightily and effectively, Lord, to proclaim your goodness, to proclaim your powerful message, especially the salvation through the Lord Jesus Christ. And help us, Lord, to become the instrument of your blessing to many people. Every time we face challenges, O Lord God, give us the assurance that you will be with us powerfully through the mighty presence of the Holy Spirit. We entrust to you also Pastor Lloyd, O Lord God, as he celebrates his birthday tomorrow. Continue to embrace him and whatever the desires of his heart,
Give him the assurance that you are very powerful and you are more than willing to provide the things beyond his imagination, and continue to embrace also his whole family. Lord, as we close once again our gathering this afternoon, give us the assurance of your unfailing love and continue to bestow upon us, O Lord God, your blessing, your breakthrough, and whatever the desires of the heart of your people. Lord, we do believe in our hearts that you are preparing something better for them. Lord, we bring to you all the praises and glory and continue to cover us by the precious blood of the Lord Jesus, and send us always your warring angels for our protection. In Jesus' name, this is our prayer. So receive now the blessing of our Almighty God. Let his overflowing love be upon you always. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen and Amen, amen. 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 Shalom, Amen. everyone. Amen. Bless everyone. Thank you Take po, care, everyone. Pastor Shalom. Paul.